Hello everyone, so yung topic natin today is ano yung common issues ng MotorStar Explorer 250 version 2 part 2. So kasi yung first part ko na common issues na ginawa na video kasi is 1 year ago pa yun, sobrang matagal na. So 1 year ang lumipas, may mga nakita ko ibang mga common issues pa din sa motor na to. So parang updated version to ng video na to, no? So okay, hindi na natin patagalin, simulan natin. So sa video na to, sasabihin ko pa din yung mga common issues na meron sa part 1, no? Para naman sa mga viewers natin na hindi pa nakakita ng ating part 1, so para din sa inyo yon, so para sa mga bago. Okay, so first natin, after 1 year ito talaga, kitang kita, lahat nakakakita. So ayan, hindi lang ako may ganito. Tingnan yung paint na yan. Sobra, ang basag na yung paint, no? So isa yun sa mga common issues sa mga Explorer natin, hindi lang ako nagkaganito. Hindi yan gas-gas guys, hindi yan gas-gas. Ayan, halos sa lahat ng part. Ayan, kita nyo, ayan, pati dito. So ayan, nasa halos lahat. So yung paint niya talaga actually, after 1 year is usually, ayan, nabibiak yung kanyang paint, no? So suggested lang sa mga bibili nito soon, expect na kayo after 1 year, as much as possible, paparepaint nyo yung motor nyo, no? Para maiwasan nyo yung mga ganitong paint. So usually good for 1 year lang talaga yung stock paint niyang MotorStar, no? So isa siguro yun sa mga cost cutting na ginawa nila para mapamura niya yung motor na to. Pero ayun nga, mapapamura ka din sa paint niya, pero solvable naman siya. Ayan, paparepaint lang talaga kayo, yan lang yung problema. At least pag magpaparepaint kayo kung ano yung gusto nyo na color na medyo match sa inyong motor, sa ORCR nyo, ayan, magagawa nyo din, no? Parang isahan na lang. Then next naman nito is yung kanyang fairings. Okay, so sobrang nipis yung kanyang fairings. Ayan, nakikita nyo, sobrang nipis niyan. Sobrang nipis niyan. So ayan, sobrang nipis ng fairings na yan, no? So ayan, so parang medyo malutong talaga tong fairings na to. Pero believe naman ako na tumba na to one time. Yung ating winglet ang naging crash guard. So pag tumba niyan, yung itong winglet natin, ayan, may mga gas-gas sa side. Winglet natin, and so far hindi naman na-damage yung kanyang fairings, even though sobrang lutong kahit sobrang nipis niya. Rinig nyo talagang nipis na yan. So ayan, isa yun sa medyo problematic dito. So ingat kayo nyan. At dahil dyan, ayan, sa side mirror nyo, ayan, usually nabibiak yan sa side mirror nyo. Ayan, kita nyo yan. Pero may reason yan bakit yan nabibiak yung side mirror nyo. Isa yan sa common issues talaga ng mga Explorer, kasi yung kanyang bracket dito sa loob, ayan, na-explain ko din to sa previous isang video ko, kasi yung bracket niya is pahiga. Tapos yung fairings mo pa ganyan. So pag nilagyan mo ng side mirror, tapos hinigpit mo, yung fairings mo ma-force pahiga. So ayan, no? Isa yan sa issue na yan. So nagka-crack talaga yung head cowling niyo dahil sa side mirror at dahil sa nipis nito. So isa yan sa mga major issues din na hindi ko pa nasali yung part 1 ng video na to, no? So ayan yung pangalawa natin. So pangalawa naman, so itong issue naman to is hindi to sa Explorer lang, no? So meron dito sa issue sa mga ibang mga naka-clutch na cable pa yung gamit. Kasi after 1 year, ayun, nagka-problema talaga ako sa daan. Pero so far, nakauwi pa naman ako ng problema na yun, okay? So, ang problema kasi nangyari, itong clutch na to, nakikita nyo yan, may click cable na yan. Okay, ang cable. So, ang nangyari yan, mga last month, 2 months ago. So, ang nangyari yan, naputol yung cable natin. So, ayan. So, kaya meron mga iba na ginagawa nila dito sa Explorer nila is ginagawa nilang hydraulic yung kanilang clutch. Yung parang brakes din, which is fluid yung gamit na pang sa lever. Hindi na yung cable yung gamit. And kino-convert nila into hydraulic clutch. Sa akin, wala pa naman ngayon. Pero maybe soon, gagawin kong ganyan din, no? So, ayan, isa din sa common issue sa lagi nyo yung bantayan sa ipami-maintenance nyo. Check nyo always yung tension nito. No, though hindi ko masyado alam talaga kung kailan to magsasnap. Pero as much as possible na lang siguro, for the safety na lang talaga, every year nyo siguro palitan yung kanyang, yung clutch cable. Okay? So, cable naman yan, as much as possible, bili na lang kayo ng stock din na cable or bili kayo sa TMX na 155. Pero yung short, kasi yung stock na TMX, yung sa long is, mahaba, sobrang haba yun. So yung short yung kunin nyo. Okay? So isa yan. So pang-apat naman na issue, ayan, kita nyo yan. Ayan, kita nyo yan. Okay, so ito yun sa isang issue din talaga. Ito, kasali to sa first video natin, no? So itong motor na to, kasi wala siyang mudguard sa likod, itong plate number lang yung harang niya sa putik sa likod. So every time na nagra-ride kayo sa ulan, ganito talaga nangyayari sa inyo. Ganyan, lahat ng putek papunta sa likod. Tumatama actually yan sa likod nyo. So dito ako nakaupo, nakikita nyo, maabot yung putik nito. So dito sa likod, kung wala kang bag or yung sa likod mo lang talaga, puno ng putik yung likod mo pagtapos mo ng ride. So yan sa problema. So lagyan nyo ng mudguard, okay? So fixable naman siya. Kung wala kayong mudguard tapos meron kayong angkas, nangyayari talaga, nagiging tapuludo yung kanyang angkas nyo. Kasi tingnan nyo, kita nyo yan. Kagabi lang ako nag-rides na umulan. So ganyan yung nangyari. Tapos sobrang ayan, sobrang dumi pag umuulan tong motor na to. So ayan, no? Sus, sobrang dumi. Ayan.
Ganyan yung nangyari pag nagra-ride kasi ulan. So as much as possible, kung maulan, gagawin nyo kung wala kayong mudguard, ayaw nyo mag-mudguard kasi nga sport titingnan, kaya nyo mag-mudguard. Gawin nyo kayo, kapote kayo, no? Para yun yung natatamaan ng dumi, hindi yung damit nyo talaga. Kasi yung bag nyo, sure talaga, kung meron kayong backpack, habang nagdadrive nito, dudumi talaga yan pag umuulan. So ayan o, parang guaranteed na yan. Tingnan nyo, umabot dito. Ayan, pumapasok dito. Lahat. Ganyan ganyan siya. Sa harap naman, naglagay ako ng mudguard dito kasi open yung makina dito. So kung umuulan, ayan, tingnan nyo yung dumi na yan. Ayan, tumatama yan dyan lahat. So naglagay ako ng mudguard para at least hindi naman na-absorb ng makina lahat ng putek na tumatalon dito, no? At kung wala tong mudguard na to, napapansin ko, since mainit yung makina, habang umuulan, pag nag-stoplight kayo, since mainit, tumatama doon yung inyong tubig, ang mangyari niyan, umuusok, parang nag-evaporate yung tubig na tumatama sa makina. So baka kalain yun, umuusok na yung makina yun, no? So usually nag-evaporate na tubig yan, tumatama sa elbow nyo sa ilalim. So isa yan na napapansin ko. So ayan, no? So ayan, lagyan nyo na mudguard dyan, lagyan nyo na mudguard sa harap, engine guard, hindi lang mudguard. So ayan, para iwas dumi sa inyong likod at iwas sa inyong dumi sa inyong makina, no? So ayan. Okay, next naman, no, hindi pa rin talaga nawawala yung issue na cold start. Okay, so nakikita ko pa rin, palagi pa rin ako may nakikita nagko-comment anong nangyari daw. So pag cold start, mahirap ipa-on, or pag umuulan daw, medyo pumupugak-pugak yung takbo pag umuulan daw. So ang issue lang talaga niyan is usually talaga nasa ilalim nito, sa ilalim ng tangke na to, andyan yung ating ignition coil. So yung ignition coil naman is yung stock natin na ignition coil, pangit talaga yan. Okay, sasabihin ko talaga, pangit talaga ang stock natin na ignition coil. So as much as possible, as early as possible, pag kumuha kayo ng motor na to, palitan nyo yung ignition coil nyo doon sa ilalim. So ang suggested ko is usually ginagamit talaga ng mga Motorstar users is yung Phyto 7400. Do medyo mas malaki yun, iba na yung kanyang position, parang papalikod nyo lang konti. So ayan, or kung gusto nyo, ayaw nyo ng mas malaki talaga, meron naman Phyto yun na universal na pang carb, yung Phyto na medyo mas maliit, na sakto pa din yun sa kanyang size na same sa kanyang stock, no? So ayan, kung ayaw nyong mahirapan kayo mag cold start or sa pagmupugak yung habang umuulan yung motor nyo, palitan nyo yung ignition coil, iilan lang yan, then problem fix, wala nang problema. So far, hindi naman ako binigo kahit yung stock na ignition coil natin. So medyo hirap lang talaga siya mag-start pag sobrang lamig, no? Lalo na ting-ulan ngayon ng panahon na ngayon, no? So papunta ng December. So ayan, meron pang mga ride safe dyan sa mga malapit sa Baguio dyan. Okay? Next naman nito is ride high. Tingnan nyo naman, hindi pa naka-lowered yan, ha? Hindi pa naka-lowered yan. O tingnan nyo, almost magka-height na yung kanyang upuan at kanyang handlebar. So tis pogi ka talaga tong motor na to, no? So isa talaga to sa always issue basta sports bike in general, na hindi masyado siya friendly para sa mga angkas nyo. Kasi pag nakaupo ka dyan, tapos yung angkas nyo doon ang taas-taas, tapos ang riding position nyo paharap, so yung angkas nyo paharap din. So yung buong weight niya usually napupunta sa harap nyo. So suggestion ko niyan, every time na may angkas kayo, isuggest nyo yung kanyang angkas nyo, paupuin nyo sa medyo mas malikot. Then para hindi naman napupunta talaga sa ang weight niya sa inyo talaga lahat, yung kamay niya, pag nakaangkas siya, sabihin mo na yung kamay niya pwede niyang ipahawak dito sa tangke. Dito siya nakahawak para kung nag-brake ka sa harap, hindi yung buong weight niya mapupunta sa iyo. At least dito sa tangke mapupunta yung kanyang buong weight. So isa yan sa suggestion ko pag may angkas kayo, no? Kasi yan naman talaga isa sa issue niyan. Pero meron namang ibang ginagawa nila. Sa ako may seat cowl ako. Yung iba naman wala to seat cowl. Of course meron yung angkasan dyan sa likod. Meron yung parang bracket dito na nakalagay na bakal na ginagawa nila. So parang nangyari niya, mas comfortable yung angkas nila, and at the same time may hawakan dito yung ginagawa nila. May nakita ko may hawakan sila dito, pwede. Okay, so isa yan sa napapansin ko talaga sa tis pogi kasi itong motor na to, sports bike, hindi pa to lowered, pero tingnan nyo naman yung kanyang tindig na yan. Lalo na kung naka-lowered to, paano na lang kaya kung naka-lowered to, mas harap pa to, mas likod pa to. So ayan, no? Yung next naman is nasa riding position pa din yung problema. Okay, so basically sports bike, mga problema talaga to ng mga sports bike in general, hindi lang dito. So pag naglo-long ride ka, ang nangyayari talaga yung likod nyo sumasakit lagi, no? So ako yung pag nalolong ride ako dito, yes, kaya naman yung mga long ride. Marami ng proven and tested na to, marami ng users nito ang naglo-long ride na umaabot ng mga endurance race na natatapos naman nila na walang problema, hindi pumapal yung motor nila. Ang problema ko lang talaga nito pag naglo-long ride ako, lalo na hindi ako sanay mag-long ride, ako sa mga sanay dyan, mabuti sa inyo, yung likod ko laging sumasakit talaga. Okay? So like pag naglo-long ride ako, almost every hour or every hour in 30 minutes, yung likod ko sumasakit, yung puwet ko sumasakit. So isa din yan yung upuan. Comfortable naman siya for city riding kasi pag meron namang mga red lights, so pwede ka naman huminto, pwede ka magpahinga sa upo mo, hindi laging pauntol-untol. So ang nangyayari niya na yan, ang likod ko talaga medyo sumasakit siya kasi riding position mo ganyan, ang triangle mo, tingnan mo, dyan yung, tingnan mo gano'ng aggressive niya triangle na yan. Okay, so ayan, isa yan sa problema
problema. So pag nag-long ride ka, dapat handa yung likod mo at mga tuhod mo at yung puwet mo. Okay? Next naman is storage. Walang storage tong motor na to. Okay? So meron siyang maliit lang talaga na storage dito sa ilalim at dito sa harap. Ito, ginagawa ko to storage tong harap ko na visor kasi medyo malaki tong sa visor nito eh. So yan. Ito yung sa harap ginagawang storage. For example, ito meron akong lagay yan. Pwede ko niya lagay dyan tapon. Oops. Kobe. Oh, ayan. Napasok na siya. So ayan. So paminsan naman yung storage natin sa ilalim is ganito lang, maliit lang. So pwede nyo tanggalin ito upuan nyo and ayan, nandyan yung battery nyo. Dito lang yung storage nyo. So ayan, tools. Okay. Andito yung aking handy dandy tools. Ayan, kompleto na yan lahat. Okay. Lock washer, yung pang-adjust ng kadena. So ayan, napasok ko lahat so far naman. Okay, next naman so nakita niyo yung aking handlebars is naka Ducati inspired na siya, no? Alam niyo bakit? Kasi since common issue nito, siguro mga less than 1 year pa lang yung inyong hawakan, yung stock na hawakan nyo na rubber is mapupudpud na yun. Okay? So yung sa akin kasi matagal na eh, matagal na napudpud yung sa akin dito, wala pang 1 year. So nangyayari niyan, meron siyang grooves na pa-cross, yung parang pang-classic siya, no? Pero nangyayari niyan, parang naging patag lalo na yun dito sa harap, no? Naging patag, yun isa yun sa napansin ko. Oh, ito, isa pa, stock bolts to, naka rear set extender na ako. Ayun, may nakita nyo may parang triangle ito. So ang purpose kasi niyan, kasi yung paa natin usually pag nakaupo lang tayo, yung paa natin nasa ilalim nito. So pag nagbe-brake ka, yung paa mo is inaakyat mo pa sa taas. Pagkita ko na lang. Ganito yan. Usually nakapababa eh. So ito, pag naka-reset extender na, so nangyari niyan, yung angle, pinababa ko. So nakarest yung paa ko, nakaganyan lang. Pero pag nagbe-brake ako, diretso na lang. Hindi na inuukay galing sa ilalim. No? So isa yan. And ang problem talaga dito is, tingnan yung mga bolts na yan. Ayan, stock bolts is kumakalawang siya. Okay? So as much as possible, siguro mga half year siguro, palitan nyo yung mga stock bolts nyo. Gawin yung yayamanin bolts. Hindi na sa inyo yan. Kung gusto nyo mag gold or ano, basta yung bolts nyo, gawin yung stainless. Okay? Kasi yung kinakalawang yan, madelikado. So naman ako, papalitan ko din to. So soon papalitan ko din to mga bolts na to kasi kinakalawang talaga yung mga stock natin, pero hindi naman lahat. Compared naman na kunwari ito, hindi naman kumakalawang tong stock bolt na yan. Stock bolt din to. Ayan. Then dito yung stock bolts natin dito. Usually mga allen napansin ko eh. Yung mga allen na stocks. So ito stainless na ano ko na yan. Palitan ko na kasi kumalawang din. Ito yung pinakaunang kumalawang ng mga bolts. Okay, usually mga allen bolts na makikita nyo dito is ayun, yun yung kumakalawang. Pero ito naman, ito allen pa din to, pero hindi naman. Pero yung color gold hindi naman. So for some reason, ayan, merong mga iba talaga na laging kinakalawang. Meron naman ng iba hindi. So ayan, pansin ko din, ayan din isa dito. Medyo kinakalawang din. So mag-reserve talaga kayo ng WD-40 o sa dala nyo, no? So ayan. Sa pa, nangyari din to. So pag umuulan, pag nakastock pa yung ignition coil nyo, or kahit aftermarket ignition coil ko, mangyayari pa din to sa inyo. Pero usually, napansin ko yung simula yung bago pang motor na to. Pero yung soon, nawala naman, hindi na siya nangyari ulit. Ang nangyayari kasi yan, pag umuulan, parang tumutunog yung inyong switch. Yan, narinig nyo ba? Yung pag nagsi-signal light kayo, pag umulan, tumutunog siya kahit wala na kayong signal light. Kahit naka-off ba yan, tumutunog pa din, no? So usually napapansin ko niyan, ang nangyayari daw kasi niyan, nag-grounded daw yung switch, parang wiring something, nag-grounded daw. Pero pag natuyo naman, pag umabot na, umaraw na, tapos natuyo na yung motor nyo, nawawala naman ulit. So yun din napansin ko sa akin, pag medyo basa pa, bago pang ulan, tumutunog siya. Pero pag umaga naman, nawawala naman yung tunog. Okay? Dagdag pa rin tayo. So isa pa, stock gulong. Yung mga gulong na yan, matibay yan. Matagal yan napupudpud, pero may problema. Pag matagal mapudpud, hard compound kasi yung gulong na to eh. So pag hard compound kasi nangyayari yan, mas matagal siyang mapudpud pero hindi siya mas makapit. Compared naman sa ibang mga brand ng mga gulong, no, soft compound or medium compound. So yung soft compound naman, sobrang soft ng gulong. So pag soft yung gulong, ang nangyayari yan, medyo malambot siya. So mas makapit talaga ng todo yung inyong gulong sa floor. Makapit talaga. Pero nangyayari yan, dahil mas soft siya, medyo mas madali siya mapudpud. Usually yung mga soft compound, 10,000 bago na papudpud, 10,000 yung odo. Then yung mga medium naman is usually nasa 15,000 yung odo na pupudpud or 20,000, 15 to 20. Then yung sa mga liter bike naman, sobrang lakas mag-accelerate nun. So mas expected naman sa mabilis mapudpud nyo. Mga soft compound usually sa mga liter bike which is 1,000cc, mga 8,000, 5,000 napupudpud na, no? So yun siya, hindi siya ganun kapit pero matagal siya maubos. Yun, there's the catch, no? So nasa inyo na yan, gusto niyo magpalit. So ayan, so usually nagpapalit talaga yung mga Explorer
ginagawa nilang 160 sa likod para mas big bike daw tingnan, no? So kasi 140 yung stock nito, 140-70. Sa harap naman is 110-70. So usually naman sa harap, ginagawa nilang 120 yung size sa harap. Kasi usually sa mga big bike, kahit mga 1000cc, ang gulong nila sa harap is usually 120-70. So magmukha siyang lalong big bike pag naka 120 ka, tapos pinalowered nyo pa tong motor na to, ayan, mas lalo siyang pogi, no? So ayan. At ayun nga nga, no? So medyo marami-rami ang nadagdag ko na mga common issues sa motor na to compared nyo sa mga part 1 kasi of course 1 year lang nakalipas, marami tayong mga nakikita na hindi pa natin nakikita noon. Though so far naman, fixable naman lahat. Okay na sa inyo na yun kung magiging deal breaker. So understandable naman kung para sa inyo, so sabihin nyo deal breaker talaga yun. Pero for me, I mean, for the price, ano naman ma-expect nyo. So, kahit pa yung may maintenance, ay, hindi naman siya ganun ka-maintenance. Of course, sa mga drawbacks talaga. Okay? But for me, sulit na sulit pa din. Tingnan nyo naman sa looks na yan, no? Looks pa lang, price pa lang, sulit na. Sa takbo pa lang. So far, hindi naman ako nagkaroon ng problema na sobrang laki talaga na sumaboy yung makina ko, no? Or yung hindi ko talaga matuturn on. Depende na lang sa pag-aalaga na lang kasi yan. Change oil nyo, of course, every 1,000 kilometers or 1.5. Pero para for the safe talaga, no? Gawin yung 1,000, no? Para change oil kayo lagi, para walang problema sa makina nyo, no? So, yun naman ang pinaka-major issue talaga sa nangyari sa akin is yung ating clutch cable na putol. So, ayan. So, anyway, soon, baka iniisip nyo puro ako reklamo, no? Ang daming akong reklamo sa motor na to. Okay, so naman hindi ko mapapromise kung kailan. So sunod naman is ano naman yung mga nagustuhan ko sa motor na to. So next video natin kasi medyo mahaba na tong video na to. Baka mababagot na kayo sa video sa part na to. So next video natin yan. And if curious kayo sa mga ibang updates sa motor na to and sa pag-maintenance naman, so click niyo yung video na to, Ultimate Maintenance Guide. If na-enjoy niyo yung video, thank you for watching and ride safe.